بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده العز الأكرم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوم، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, tiyak walang pag-aalinlangan ang kaalaman sa Islam ang pinaka-pangunahin sa karangalan ng isang mananampalataya. Ito ay liwanag, magandang katangian, subalit ang kamangmangan, ang pinagmumulan ng anumang masama o masamang bagay, kapahamakan, at ang kaalaman naman na kung saan kapakipakinabang sa sino man ay ito'y ay ang pinagmumulan niya o anumang kapakinabangan na nangyari, ang pinagmumulan niya ay tamang kaalaman. Anumang kapakinabangan na natatamasa ng tao, tiyak ang pinagmumulan niya ang tamang kaalaman. Subalit ang kamangmangan ay halos pwede na maaari natin sabihin na wala siyang inidulot kundi kapahamakan. Sa anumang kaparanan o samang anumang sitwasyon, anumang kalagayan, ang kaalaman ang nagtatayo ng anumang bagay na dapat itayo. Sabihin, nagtayo ng community, nagtatayo ng gobyerno, nagtatayo ng anumang itinatayo mo dito sa buhay mo dito sa daigdig ay kailangan mayroong nandun ng kaalaman. Subalit, ang kamangmangan, ang sumisira naman. Kumbaga, yun lang talagang kabaliktaran. Sa anumang samang lugar, anumang panahon ay ganoon talaga ang katotohanan ng mga kapatid. At ang mga katotohanan na ito, mga kapatid, ay matatagpuan natin ang napakaraming bersikulo ng banal na Quran na tumutukoy dito. Kaya, nababasa ba natin yung sinabi ng Allah sa Suratul Ar-Ra'd? Sabi ng Allah, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Kung sino, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakakaalam ng anumang ipinahayag sa iyo ay katotohanan. Siya banal na Quran. Ay maaari ba siyang ihambing sa bulag? Ha? Sinabi ng sabihin, yung nakakaalam ay nakakita at ang mangmang ay bulag. Yun ang comparison ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ra'd, aya na 11. At isang napakalaking karangalan din ng kaalaman, anong inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Sabihin mo, bilang panalangin sa Allah, na aking tagapaglikha, dagdagan mo ang aking kaalaman. Isang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipanalangin niya palagi, na dadagdagan ng Allah palagi, ang kanyang kaalaman. At isang napakalaking karangalan din sa taong may alam, ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tunay na matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang sino mang may alam. Yung mga nakakaalam, sila ang tunay na matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na bagi sa Surat Fatir, aya na 28. At isa pang aya ng banal na Quran, Suratul Mujadala, sabi ng Allah, قل هل يستوي الذين سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sabihin mo sa kanila, maaari bang magkapantay ang mga may alam sa mga walang alam? Siyempre, natural na ang sagot, hindi. At sinabi ng Allah sa Suratul Mujadala, sabi ng Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inaangat ng Allah ang mga mananampalataya mula sa inyo, ganun din ang mga pinagkalooban ng kaalaman ng mga antas, mga matataas na antas. Dito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may alam
ay pagkakaloban ng mga mataas na antas. Dito, ang salita dito, general, lahat ng kaalaman. Ganon din si Prophet Muhammad SAW na kung saan siya ang unang-unang guro ng lahat ng mananampalataya. Siya ay bilang halimbawa, mabuting halimbawa sa bagay na ito. At matatagpuan natin sa kanyang hadith, sa kanyang sunnah, ang patunay at praktikal na paliwanag patungkol sa bagay na ito na kung saan ipinapaliwanag ng kanyang hadith o ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW ang mga matataas na antas na kung saan matatagpuan o makakamtan ng sinumang tao na magkakaroon ng tinatawag na kaalaman. Kaya bilang katangian o mga mahalagang katangian, unang-unang mahalagang katangian itong kaalaman, mga kapatid, ay ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maraming bersikulo o ilang bersikulo ng Quran, sinabi ng Allah na ang kaalaman ang naglilinis ng ating kalooban. Swin, nalilinis ang ating pagkatao, ang ating kalooban sa pamamagitan ng kaalaman na nakakamta natin, yung tamang kaalaman. Kaya tinanong si Sufyan ibn Uyayna, isa sa mga scholar ng hadith, patungkol sa kahalagaan ng kaalaman. Ang kanyang isinagot, sabi niya, alam tasma qawlahu ta'ala hina bada'a bihi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Surat Muhammad, aya na 11. Dito sa aya na ito, sabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dapat mabatid. Sa katunayan, dapat mabatid, dapat malaman na kung saan walang dapat sambahin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir li dhanbik. Pagkatapos, humingi ka ng kapatawaran sa iyong nagawang kasalanan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kaalaman, doon mo umpisahan yung paghingi ng kapatawaran mula sa yung anumang nagawa nating kasalanan. At pinapatunayan din ng ayan na yun, na una yung kaalaman bago yung gawa. Kaya nga, mababasa natin sa Sahih Bukhari kung paano nilikom ni Imam Al-Bukhari ang kanyang aklat na naglagay siya ng isang parte yung sa mga unang bahagi ng kanyang aklat na isang paksa na sabi niya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ang paksa hinggil sa kaalaman na ang kaalaman na ito ay dapat mangyari bago salita at bago gawa. Kasi bago ka magsalita at bago ka gumawa, kailangan meron kang kaalaman. At ang katibayan ni Ibn Uyayna, si Sufyan Ibn Uyayna, rahimahullah, yung ayat na binanggit natin kanina, Surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dapat mong malaman na kung saan walang dapat sabahin kundi ang Allah, pagkatapos humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan. Kaya dito napapatunayan natin na kung saan ang kaalaman ay bago salita at bago gawa, na kung kaya sabi nga ni Ibn Uyayna, fala amala duna ilm. Hindi magiging tunay o hindi magiging katanggap-tanggap ang gawa na walang kaalaman. Na kung kaya, dun sa kaalaman na yun, kung titignan natin yung ayan na nabanggit natin, ay ang unang-unang kaalaman na dapat natin matutunan ang tinatawag na tauhid. Kaya sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano tayo makikitungo sa Kanya, kung paano tayo sasamba sa Kanya. Kasunod na kaalaman ay tinatawag na ilmu tarbiyah. Yun ang unang-unang kaalaman na kasunod nga na dapat na matutunan natin kung paano tayo matuto mag-aalaga ng ating sarili at mag-aalaga ng sinong dapat nating alagaan. Ibig sabihin, kung paano ituwid ang ating pag-ugali. Tinatawag sa isang term ng Arabic na ilmu suluk. Pag-ugali. Kaalaman patungkol sa kung paano natin itinutuwid ang ating pag-ugali. Sa pamagitan ng unang-una pagkakilala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagpapatatag ng ating kaalaman hinggil sa Allah. Pagkatapos nun, kikilalanin natin kung sino tayo. Dapat malaman kung sino ka. At kung paano mo itutuwid ang iyong sarili. Yun ang unang-unang katangian ng kaalaman ay paglilinis ng kalooban. Napakahalaga rin katangian ng kaalaman, mga kapatid. Ito ay liwanag sa ating puso't isipan. Liwanag. Nililinaw niya ang mga bagay na malabo. Nilino ng kaalaman ang mga bagay na malabo na kung saan sa sino mang tao na nag-aral ay makikita niya ang mga katotohanan sa kanyang tunay na anyo o sa tunay na pagkasitwasyon. At ang tinutukoy dito, mga kapatid,
na, kasi sinasabi na nurul basira, ibig sabihin yung puso't isipan, hindi yung mata. Siyempre, ang mata ay maaaring bulag, pero dito sa kalooban mo, nakakita ka. Kaya tinutukoy nito, basarul qulub. Sinabi na nga sa banal na Quran, sa surat Al-Hajj, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Katunayan, hindi ang mga mata ang nabubulag, kundi ang tunay na nabubulag ang mga puso sa ilalim ng mga dibdib. Ibig sabihin, yung mga puso natin sa kalooban natin, yun ang nabubulag kapag kulang o may depekto sa kaalaman ng ating natututunan. Kaya dahil doon, sa ganung versikulo ng Banal na Quran, ay sabi ng mga scholar ng Islam, ayon din sa nabanggit natin sa Surah Ar-Ra'd, na ang tao pala ay nahati sa dalawa. May alam at bulag. Tingnan niyo ang katapat o kumbaga opposite ng karunungan ay pagiging bulag. Bulag sa katotohanan. Kaya sabi ng Allah, katulad ng nabanggit natin dyan, Surah Ar-Ra'd, sabi ng Allah, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ مَنْ هُوَ أَعْمَى. Siya na kung saan alam niya na ang aklat na ipinahayag sa iyo ay katotohanan, ay maging katumbas pa siya o maging kapantay pa siya ng bulag. Ay ibig sabihin ng bulag, hindi na naalam ang katotohanan ng hinggil dito o hindi naniwala sa mga katotohanan ng hinggil dito. At katulad na nabanggit natin kanina rin, na doon sa aya na nabanggit natin sa doon sa Suratul Zumar, kung hindi ako nakakamali, Suratul Zumar, at saka iba pang aya, na ang kaalaman, mga kapatid, ay nagdudulot bukod sa liwanag, bukod sa nililinis ng ating pagkatao, bukod sa liwanag na nakikita natin ang mga bagay na kahit lihim sa pangkaraniwang tao, pero ikaw na may alam ay makikita mo yung isabihin yung katotohanan. Ibig sabihin, actually, merong isisingit ko lang yung hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi na ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ingatan ninyo ang pangingilatis ng mananampalataya dahil siya ay nakakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwang bagay sa pamagitan ng sa pamagitan ng liwanag ng mula sa Allah. Yun yung liwanag ng kaalaman, mga kapatid. Kaya dito sa ayang ito na nabanggit natin ay nandun ang liwanag o nagdudulot ng liwanag ang tunay na kaalaman. Pangatlo, o isa sa mga katangian ng kaalaman, mga kapatid, na nakakamtan ng tao, ang pagkatakot. Katulad ng bagit natin kanina, Surat Fatir, sabi ng Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tunay, tingnan mo yung salitang innama, ay sila lang daw ang tunay na may takot. Ang tunay lamang na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa kanyang mga alipin, ang mga may alam. Totoo yun. Actually, totoo yun, mga kapatid. Ayon sa na-experience natin sa mahigit 20 taon ng pakipagharap sa mga tao, nakita natin na talagang yung mga walang alam na mga mananampalataya o nagsasabi sila mga Muslim, kulang. Malaking kakulangan. Malaking kakulangan. Kaya yung may alam, sila ang may takot. Yun ay ang nasabi sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa Surat Fatir, ayon na 28. At sinabi ng Allah sa Suratul Isra, 107 hanggang 109. Sabi ng Allah, innal ladina utul ilma min qablihi. Katunayan ang mga pinangkaluban ng kaalaman na nauna sa kanya, nauna kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha yutla alaihim, kapag binigkas sa kanila ang mga revelasyon na galing sa Allah, yakhiruna lil adqani sujadan. Sila ay nagpapatira pa bilang pagpapakumbaba dahil sa kaalaman na mayroon sila. Ibig sabihin, dahil sa sila ay may alam nila kung kailan isusukan kanilang sarili. Wa yaqulun, at kanilang sinasabi, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Luwalhati sa aming tagapaglikha na kung saan, kung ano man ang kanilang ipinangako ay sigurado, tiyak na mangyari. Wa yakhiruna lil adqan, at sila ay nagpapatira pa, yabkun, at sila ay umiiyak. Wa yaziduhum khushu'a, at naradagdagan ang kanilang pagkatakot. Ibig sabihin, yung mga may alam, palaging pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang karunungan, kaya nakakamta nila ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na karapat-dapat na purihin ng Allah mula sa kanila. Isa rin sa katangian ng kaalaman, mga kapatid, yung nabanggit ko kanina na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Muhammad na humingi ng higit pa na kaalaman. Kumbaga,
humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa na kaalaman, nagpapatunay na ang kaalaman pala ay hindi pang karaniwang bagay. Dahil inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdagdag ng kaalaman, at dito sa pag-utos na ito, pag-utos sa atin na magdagdag ng kaalaman, ay sapat na katibayan bilang dakilang katangian ang kaalaman, na katulad ng sinabi ng Allah sa utos na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wa qur rabbi zidni ilma. Sabihin mo bilang panalangin sa Allah na aking tagapaglikha, Diyos ko, dagdagan mo ang aking kaalaman. Okay, anong paliwanag ni ito surat Taha ay 114? Anong sabi ng isa sa mga mufassirun? Sabi ni Qurtubi, sabi niya, فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل كل مزيد منه. Sabi na kung sakaling meron lang, kung sakaling meron pa, na mas mataas pa, na antas, bagay na mas mataas pa ang kanyang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay utusan niya ang kanyang propeta na hingi ng karagdagan pa. Kung meron pang higit, sabihin kailangan ng karagdagan, na higit pa sa kaalaman. Kama amara ay yastazidahu min al-ilm. Nakatulad ng pag-utos na sa kanyang sugo na humingi pa ng karagdagan ng kaalaman. Ibig sabihin, kung sakaling meron pang higit sa kaalaman na dapat mong ihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, idalangin sa Allah na madagdagan sa iyo, nakatulad ng pag-utos na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siguradong utusan pa niya ang kanyang propeta na humingi pa ng karagdagan. Pero hindi na Wala tayong mababasa sa Banal na Quran, mula sa umpisa hanggang sa katapusan, na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi pa ng karagdagan na katulad ng pag-utos niya sa kanya, kay Prophet Muhammad, na humingi ng karagdagan ng kaalaman. Okay, mga kapatid, isa pang napakahalagang bagay na maaaring magulat kayo. Sabi ng mga scholar ng jihad, al-ilmu afdalul jihad. Ang kaalaman o ang pag-aral ng kaalaman ang pinakamabuti, pinakahigit sa lahat ng uri ng jihad. Bakit? Sige, malalaman natin kung bakit. Dahil sabi na min al-jihad, sabi nung isa sa mga nagpapaliwanag, al-jihad bil hujjati wal bayan. Ibig sabihin niya, ang kaalaman, ito ay pagpupunyagi, pakikibaka at pagpapatunay, paglalantad ng katibayan at paglilinaw ng katibayan na ito sa mga tao. Siyempre, ang mga tao mas maraming suwail kaysa masunurin. Di ba? Mas maraming sumusuway kaysa gustong sumunod. Kaya marami kang kalaban. At sabi niya, ito ay jihadul a'immati min warathatil anbiya. Ito ang jihad ng mga namumuno sa mga Muslim na kung saan, sabi ng mga scholar ng Islam, na kung saan sila ang nagkamit ng pamana na mula sa mga propeta. Sila ang nagkaroon ng, sila ang nagmana ng pagiging propeta sa kanilang pagiging scholar ng Islam. Ito ang kanilang unang-unang jihad. At sabi nung nagpaliwanag, sabi na, huwa a'zamu manfa'atin min al-jihad bil yad wal lisan. At mas higit pa ang kapakinabangan kaysa jihad sa pamagitan ng kamay o sa dila. Li shiddati mu'nati, dahil sa kahirapan na nararanasan ng mga taong nakipagharap sa mga tao sa pamamagitan ng kaalaman na ito. Wa kathratul aduwi fi, at sa dami ng kalaban. Mas maraming kalaban. Bakit? Sabi ng Allah sa Banal na Quran, ito ang patunay. Yung mga scholar natin na mga nagpapaliwanag, mga kapatid, hindi silang sasalita ng kanilang sariling pananaw, kundi ito ay galing sa Quran. Katulad sinasabi sa Surah Al-Furqan, sabi ng Allah, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran. Kung ginusto lang namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpadala kami sa bawat bayan ng tagapagbabala. Fala tuti'il kafirin. Huwag na huwag mong sundin ang mga walang pananampalataya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. At makipagjihad ka, makipaglaban ka sa kanila sa pamamagitan, bihi, ito, Quran, ng malaking jihad. Ibig sabihin, ito malaking jihad. Bakit?
Isang halimbawa na lang, bakit hindi nananalo ang mga Muslim sa kalaban ngayon? Kasi hindi nila nagawa ito muna eh. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit hindi nang nanalo ang mga Muslim sa ngayon. Kasi hindi nila nagagawa ito eh. Kung nagagawa naman, nanalo sila eh. Kaya yun palang una, yung malaki. Kasi mas maraming kalaban, sabi nga ng mga scholar ng Islam. Okay, paliwanag ni Ibnul Qayyim sa ayang ito. Kaya sabi niya, ayon sa paliwanag niya, fahada jihadul lahum bil Quran. Ito ay jihad natin sa kanila sa pamagitan ng Quran. Wa huwa akbarul jihadain. At ito ang pinakamalaki sa dalawang uri ng jihad. Di ba sinasabi natin malaki at saka maliit? Ito ang pinakamalaki. Wa huwa jihadul munafiqin aidan. At sabi ni Ibnul Qayyim, at ito ay pakikipagharap sa mga munafik, mga hipokrito. Fa inal munafiqin lam yakunu yuqatiluna al-muslimin. Ang mga munafik, mga hipokrito, hindi sila nakipaglaban ng sandatang labanan sa mga Muslim. Balkano ma'ahum fi dhahir. Ang mga hipokrito ay kasama ng mga Muslim. Sa nakikita natin, wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'ahum. At maaaring ang mga hipokrito ay nakipaglaban pa kasama ng mga Muslim sa kalaban ng mga Muslim. Wa ma hada qala Allah Ta'ala, at ganun ay sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa dalawang surat, suratul Ahzab at saka surat al-Tahrim. Sabi ng Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Sabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o propeta, makipagjihad ka sa mga walang pananampalataya at ganoon din sa mga hipokrito, waghluz alaihim, at magiging mahigpit ka sa kanila. Kumbaga, higpitan mo. Sabihin, lakasan mo ang iyong paninindigan at higpitan mo sila. At alam natin, ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi nangyari ang anumang pamamaraan na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga munafik, kundi sa pamagitan lang ng Quran. Hindi kailanman nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakipaglaban sa mga munafik sa pakipaglaban ng sandataan labanan, kundi sa pamagitan lang ng pagpapaliwanag ng Quran. Minsan pa nga, kung di ako nakakamali, si Abdullah ibn Ubay, isa sa mga munafiqin. Sabi ng mga sahaba, O Rasulullah, da'ani adribu unuka. Sabi na, hayaan mo, ako ang puputol ng kanyang liig. Sabi, ako ang papatay sa kanya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Dahil ayoko, nasasabihin ng mga tao, si Muhammad, pinapatay ng kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin nun, mahirap na kalaban. Kasi kasama mo eh. Kaya, hindi basta-basta pwedeng patayin dahil ang propeta, hindi na ginawa. Kaya anong jihad sa kanila? Ito, ang banal na Quran. Kaya, ayon sa paliwanag ni Ibnul Qayyim, sabi niya, wal maqsudu anna sabilallah hiya al-jihad wa talabul ilm. Sabi ng tinutukoy na daan ng Allah, yung jihad at saka yung pag-aaral ng kaalaman. Wa da'watul khalqi bihi ila Allah, at pag-akay ng mga tao sa katauhan sa pamagitan ng banal na Quran tungo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paliwanag nito ni Ibnul Qayyim ay mababasa natin sa kanyang aklat na Miftah Daris Sa'ada, ang susi ng tahanan ng kaligayahan. Nandun yung paliwanag na yun ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa itong pinaliwanag natin. Meron namang hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa masjidi hada. Ang propeta nagsabi, sabi na, sino man ang dumating sa masjid ko na ito, sabihin sa Masjid Nabawi sa Madina, lam yatihi illa li khairin, na wala sa ibang dahilan na pagtungo na dito kundi kabutihan, yata'allamuhu, kabutihan na kanyang matututunan, o yu'allimuhu, o di kaya kabutihan na kanyang maituturo, fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah, sa ikatumbas ng nakipaglaban sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sabi ng propeta, karugtong na hadith. Wa man ja'a li ghairi dhalik, sino naman ang dumating na iba ang kanyang dahilan, hindi yun ang kanyang dahilan, fahuwa bimanzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Sabi ng katumbas sa isang tao na siya ay tagamatsyag sa pagmamayari ng iba. Sabihin, hindi na pagmamayari. Sabihin, utos-utosan o tagamatsyag sa pagmamayari ng iba. Itong hadith na ito, mabasa natin sa Ibn Majah na authentic na hadith. Okay. Dito rin sa kaalaman na ito, mga kapatid, yun yung, kumbaga, mahabang paliwanag kasi para maintindihan natin kung bakit nagkaganon.
na yun pala ay malaking jihad ang ating pag-aaral ng kaalaman, dahil ang kalaban natin ang sarili natin. Pagkatapos nun, kapag nakaya natin ating sarili, ang makakalaban natin yung mga tao na ibig sabihin haharapin natin para ipaliwanag natin ang kaalaman na ito. Okay, isa rin sa kahalagahan ng kaalaman na ito ay inutusan tayo na mag-uunahan. Inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-uunahan para makamtan ang bagay na ito. Ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na pinahintulot ang inggit maliban dito, maliban sa paggasta ng kayamanan, sa kabutihan o pagturo ng kaalaman. At ito ay dahil sa sabihin napakahalagang katangian ng dalawang bagay na ito, ang paggasta ng kayamanan at pagturo o pag-aaral ng kaalaman. Kaya inutusan tayo ng Islam sa pamamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-uunahan para dito sa napakahalagang kabutihan na ito. Hadis ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabi niya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Walang ipinahintulot na kainggitan ng sinuman kundi dalawang bagay lang. Rajulun, unang-una sabi niya, yung tao, atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Itong tao na ito na binigyan ng kaalaman ay ginastan niya lahat-lahat sa kabutihan, sa katotohanan o sa kabutihan. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah. At ang tao na binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman, fa huwa yaqdi biha. Ibig sabihin, itong kaalaman na ito ay ipinamuhay niya, itinuturo niya, wa yu'allimuha, at itinuturo niya sa tao. Itong hadis na ito, mga kapatid, ni Abdullah ibn Mas'ud ay muttafaq alay. Napaka-authentic na hadis na napagkasunod ni Bukhari at saka si Muslim. Okay, isa pa sa napakahalagang mayroon dito, mga kapatid, sa kaalaman na ito, dahil ang kaalaman, ito ay a'zamu minna, napakahalagang biyaya. Kumbaga pinakadakila sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, ang kaalaman. At ang sino man ang pagkakaluban nito, siya ang ginabayan sa katotohanan, at ang katulad ng sinabi natin, dahil ang kaalaman na ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na ikaw ay mahal ng Allah. Kapag ikaw ay natuto ng anumang kaalaman at naipamuhay mo, nai-apply mo sa sarili mo, ibig sabihin nun, ginabayan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sabi niya, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig niya Abdullah ibn Abbas, sabi niya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang nais ng Allah na maging mabuti, sino man tao na nais ng Allah na maging mabuti, ay pagkakaluban niya ng kaalaman. Allahu Akbar. Kumbaga yun, kahit yun lang, mga kapatid, ang katangian na makakamta natin dahil nandito tayo sa pag-aaral ng kaalaman, ay sapat na. Yung pinapatunayan ng Allah sa iyo na nag-aaral ng kaalaman, na gusto ng Allah na maging mabuti ka, yung kabutihan na yun ay kumbaga lahat ng kabutihan, hindi lang yung kabutihan na makamundo, kundi ang pinakahuli sa lahat ng kabutihan na yun, yung pagmamahal ng Allah at pagkamit natin ng kaligayahan sa paraiso sa kabilang buhay. Kaya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahu Akbar. Napakahalagang yaman, napakahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa sino man ang tinatawag na kaalaman. Okay. Katulad ng sabi natin kanina, ang kaalaman, mga kapatid, ay mas una kaysa pagsamba. Sabihin, bawa ka magdasal o sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mauna mo ng ibada. Dahil ang kaalaman ay nakakahigit sa pagsamba. At subalit, at kung sino man ang tao na nandun siya sa daan ng kaalaman, ay maging madali sa kanya ang daan tungo sa paraiso. Merong hadis si Bayhaqi sa kanyang aklat na Sunan al-Bayhaqi, na ang nagsalaysay ang ating ina, si Aisha radhiyallahu anha, sabi ni Aisha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilay. Sabi ng propeta, katunayan ng Allah ay nagpahayag sa akin. Ano yung pahayag ng Allah? Annahu man salaka maslakan
fi talab al-ilmi, sahhaltu lahu tariq al-jannah. Katunayan, sabi ng Allah, ang sino mang dadaan o tatahak sa daan, na kung saan daan na ito ay patungo sa pag-aaral ng kaalaman, sahhaltu lahu tariq al-jannah, gagawin kong madali para sa kanya ang daan patungo sa paraiso. Wa man salabtu karimatayhi at asbattuhu alayhim al-jannah. Sabi na, sino naman ang kinuha ko ang kanyang dalawang anak? Yung sabihin yung mga magulang na namatayan ng kanilang dalawang anak, lalo yung dalawang anak na babae, ay ipakakalob sa kanya, titiyakin ko sa kanya ang paraiso dahil dun sa pagkamatay ng kanyang anak. Wa fadlun fi ilmin khairun min fadlin fi ibadah. At ang katangian ng kaalaman ay nakakahigit sa katangian ng pagsamba. Wa mullaqud dinil wara'. At ang kumbaga makakontrol na makakuha ng din, yung Islam, ay ang pagkatakot. Sabihin, ang wara ay yun ang isa sa pinakamataas na antas ng pagkatakot. Yun, mga kapatid, ang mga katangian ng kaalaman. Ngayon, katangian naman ng mga tao nag-aaral. Kasi ano ang para sila ay may tulak na higit pa na mag-aaral? Actually, yung paliwanag natin ay sapat na yun siguro para mag-aaral tayo, pero napakarami pang kapaliwanagan patungkol sa bagay na ito. Dahil unang-una, mga kapatid, ang pagtatatag ng din, ng Islam, sa pinakatamang paraan na kung saan yun ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay hindi maaaring mangyari kapag wala ang kaalaman. Kaalaman saan? Kaalaman sa Quran at kaalaman sa Sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Hamza al-Bazzar, man alima tariq al-haqqi sahula alayhi suluku. Sino sabi na alam niya ang daan tungo sa katotohanan, ay madali siyang tumungo doon. Wala dalila ala tariqi illa mutaba'at ar-rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. At walang gabay o pamaraan, palatandaan para sundin yung daan na yon, kundi ang pagsunod lamang sa Rasulullah, sa kanyang salita, sa kanyang gawa at sa kanyang mga pamaraan. Dahil doon sa katulad ng paliwanag ni Al-Bazzar, dahil doon ay inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-aral. Katulad na banggit pa rin natin kanina, na paulit-ulit na nababanggit ng mga eskolar ng Islam, yung 11 na ayat ng Surat Muhammad na sinabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Katunayan na dapat mong mabatid, dapat malaman na walang dapat sambahin kundi ang Allah, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, ganun din sa mga kasalanan ng mga mananampalataya, ng mga kalakihan at mga kababaihan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam kung anong inyong patutunguhan at inyong tahanan. Kaya inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan ng Allah mga mananampalataya na mag-aral ng kaalaman. Na katulad ng sinabi ng Allah sa surat At-Tawbah. Sabi ng Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Hindi maaari mangyari na lahat ng mga mananampalataya ay tumungo sa saan? Sa labanan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. At kung dahil sa ganun pala ang katotohanan na hindi dapat na lahat sila ay tumungo, ay kung sakaling ganun, sabi niya, ay mayroong grupo na kung saan sila ay nagpanatili liyatafaqahu fid din, upang sila ay matuto ng kaalaman. Ibig sabihin, tingnan nyo, ipinagutos ng Allah, tumungo tayo sa pakipaglaban kapag may kalaban, pero inutusan din tayo at the same time na mag-aral. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. At upang balaan nila ang kanilang sambayanan kapag sila ay nakabalik, upang sila ay matakot o magkaroon ng babala sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ipinagutos sa atin na tumungo sa pakipaglaban, at the same time, pinagutos din sa atin na ibig sabihin mag-aral.
Kaya itong kaalaman na ito, sinabi na, liyatafaqahu fid din, upang sila ay makapag-aral ng tunay na kaalaman sa din, sa Islam. Ay itong kaalaman na ito ay walang iba kundi Quran at ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad din ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang nais ng Allah na maging mabuti o nais ng Allah na magkaroon siya ng kabutihan, ay ituturo sa kanya ang kaalaman. Kaya ang kaalaman patungkol sa Quran at sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala o ginawa ng Allah maging madali sa sino man ang nais matuto ang kaalaman na ito. Subalit ang sino man ang ayaw matuto ay gawin ng Allah na ilalayo sa kanya ang daan at ipagbabawal sa kanya anumang facilities, anumang mga kaparaanan para siya ay mag-aral at hindi na niya matututunan ng kanyang relihiyon. Subalit ang sino man ang tao na wala siyang alam sa kanyang relihiyon ay hindi siya matatawag na, ibig sabihin may alam, ibig sabihin ang tawag sa kanya ay mangmang. Kaya tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-aral. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, karugtong pa rin ng ayan na yun, merong hadis, sabi ng Propeta, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sabi na ang kaalaman ay hindi maaari matutunan kundi sa pag-aaral. At ang kumbaga malalim na pagkaintindi sa Quran at sa hadis ay matutunan din sa pamamagitan ng pag-aaral. Kaya kailangan sa sino mang mananampalataya na anuman ang kanyang magiging tungkulin ay doon niya ibabase ang kanyang pag-aaral ayon sa kanyang tungkulin na kumbaga inasayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ibig sabihin, hindi natin pwede ikaila na tayo ay pinili ng Allah na matuto at mag-aral. Siyempre, sa dinami-dami ng mga mananampalataya, kahit sa Pilipino na lang, ang dami natin ng mga Muslim na Pilipino sa Jeddah, pero mangilang-ilan lang ang gustong pumunta rito, patunay na talagang yung mga tao na nakarating dito, talagang pinili ng Allah. Kaya yun ay isang napakalaking karangalan. Pinili ka ng Allah. At hindi natin pwedeng sabihin, ngayon kasi ang sitwasyon kasi ay, siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang, sabi na sa Quran, wa ma tasyauna illa ayasha Allah. Ano man ang gusto ni mangyari, yun ay, kung bagay na yun ay nandun ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado mangyari. Ang ibig ko sabihin, tayo kasi, lalo katulad ng sitwasyon natin sa Pilipinas, inshallah may paliwanag ko doon sa pinaka-conclusion ko, ibig sabihin, sa sitwasyon natin mga kapatid, hindi tayo pari-pareho ng pinanggalingan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay halos nag-iisa sa kanyang barangay, halos nag-iisa sa kanyang bayan, o minsan halos nag-iisa siya sa kanyang probinsya. Sa tingin niyo kaya, sa isang taong nag-Muslim at nag-isa sa kanyang barangay, hindi ba karapat dapat siya mag-aral para ituro niya ang kanyang kaalaman? Pwede bang sabihin na hindi? Meron mga ordinary, sabihin natin, buong probinsya ng mga Muslim lahat. Siyempre, meron dong iaasahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagpili ng Allah, siya ang higit na nakakaalam kung paano na pinipili ang mga tao na magiging iskola. Katulad dito sa Saudi Arabia. Pero sa sitwasyon natin mga kapatid, iba. Ang sitwasyon natin ay halos, ikaw lang nag-iisa sa barangay mo na Muslim, ikaw lang nag-iisa sa bayan mo na Muslim, umaring, ikaw lang nag-iisa sa probinsya mo na Muslim. Ibig sabihin nun, magpasalamat ka dahil ikaw ang pinili ng Allah. Binigyan ka ng karangalan, na yung nga, sabi ng Allah sa Quran, sabi ng Propeta sa kanyang hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang nais ng Allah na maging mabuti ay pagkaloob na sa kanyang kaalaman sa Islam. Ayun ay karangalan na dapat natin pagyamanin, dapat natin ilagay sa tamang kalalagyan at dapat natin intindihin para mailagay natin sa tamang kalalagyan. Merong paliwanag si Qais ibn Kathir, sabi na, Qadima rajulun min al-Madina ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Dumating sabi ng isang tao galing sa Madina habang kay Abu Darda, na habang si Abu Darda ay nasa Dimashq, nasa Syria. Faqala, ma aqdamaka ya akhi. Sabi ni Abu Darda, siyempre, alam natin si Abu Darda ay isang sahaba. Isang sahabi. Sabi ni Abu Darda doon sa taong dumating sa galing pa sa Madina, pumunta pa sa Dimashq dahil nandun si
Abu Darda. Ano ang dahilan? Makikita natin ang dahilan dito sa kwento. Sabi ni Abu Darda, "Ma'aqdama kaya akhi?" Anong dahilan? Bakit ka pumunta rito? Faqala hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang dahilan, bakit ako naparito? Dahil narinig ko na mayroong isang hadith na ikaw daw ang nagpahayag na ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Gusto ko makasigurado. Galing ng Madina, pumunta ng Damascus. Allahu Akbar. Ano, may aeroplano? Hindi, tren. Stop-pula, hindi. Naglakad. Allahu Akbar. Okay. Kala, sabi niya Abu Darda, "Ma jita li hajatin?" Sabi niya, wala kang ibang, ano bang dahilan? Bakit ka pumunta? Kala la, sabi niya wala. Kala ma kadimta li tijara, hindi ka ba dumating dito dahil sa business, negosyo? Kala la, sabi niya hindi rin. Siyempre kasi alam natin, Damascus ay isang kilalang siyudad sa negosyo. Noong unang panakapanuhan pa. Kala ma jita illa fi talabi hadal hadith. Sabi niya, wala kang dahilan kung bakit ka naparito kung hindi dahil lang sa hadith na ito? Sabi niya, "Naam." Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sabi niya, bakit kita kumbaga hinihigpitan sa pagtanong? Sabi ni Abu Darda, dahil narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na yaqul, kanyang sinasabi. Ito yung hadis. "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman." Sino mang tao na tumungo sa daan na kung saan ang daan na yun ay patungo dun sa pag-aaral ng kaalaman, salakallahu bihi tariqan ila al-jannah, ay dadaling siya ng Allah sa daan patungo sa paraiso. Sabihin, aakay siya tungo sa paraiso. Allahu Akbar. Wa innal malaika, at ang mga anghel, latataw ajnihata haridan li talibil ilm. Ibinababa nila ang kanilang mga pakpak, yung mga anghel, ibinababa nila ang kanilang mga pakpak bilang pagpapakumbaba sa taong naghahanap ng kaalaman. Allahu Akbar. Wa innal alim, at ang taong may alam na, sabihin yung nag-aaral na, meron na siyang alam, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Humingi sa kanya para sa kanilang kapatawaran ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Paano ka pa hindi mapatawad? Buong mundo ay humihingi ng kapatawaran para sa iyo. Paano ka pa hindi mapatawad? Buong sanglibutan ay humihingi ng kapatawaran para sa iyo. Paano ka pa hindi patatawarin ng Allah? Kaya paano pasasayangin ang pagkakataon? Hatta lahitana fil ma, kahit yung nasa kailaliman ng karagatan ng mga isda, ay humingi pa rin ng kapatawaran para sa iyo. Ano pang gusto mo? Diba? Allahu Akbar. Wa fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib. At ang katangian ng may alam sa isang mananampalataya na walang alam, mananampalataya, hindi kafir. Isang mananampalatayang walang alam, ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib, na katulad ng buwan kung ihambing mo sa lahat ng mga bituin. So, malaking buwan, maliit yung mga bituin. Innal ulama'a warathatul anbiya, at sabi ng karugtong hadis. At ang mga may alam sa Islam, sila ang tagapagmana ng mga propeta. Tagapagmana. Sabihin sila ang kahalili, kapalit ng mga propeta. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. At ang mga propeta ay wala silang ipinamana na sabihin dinar o dirham. Sabihin hindi kayamanan ng kanilang pinapamana. Innama warathul ilm. Ang kanilang ipinamana sa atin ay kaalaman. Faman akhadha bihi, akhadha bihadhin wafir. At ang sino man nagkamit ng kaalaman, siya nagkamit ng marami at saganang kapakinabangan. So maraming kapakinabangan. Itong hadis na ito ay pinahayag ni Sinalay sa At-Tirmidhi sa kanyang aklat na number ng hadis 2682. Kaya ang mga iskolar ng Islam, mga kapatid, sila, bakit ganun sila kahalaga? At inshallah lahat tayo ay maging kabilang sa kanila. Bakit ganun tayo kahalaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit? Kasi sabi nga ng mga iskolar ng Islam, tayo ang pinagkatiwalaan ng Allah, tingnan nyo, at halos lahat tayo mga kapatid ay ganun. Kaya sabihin pa natin, ikaw ay taga Mindanao, lahat pa sa barangay mo sa Mindanao o isang bayan mo sa Mindanao sumusunod sa Islam, para sabihin mo hindi mo na kailangan mag-aral? Siguro hindi. Kahit dito sa Saudi Arabia, hindi rin. Kaya kailangan natin talaga mag-aral. Kaya anong dahilan? Sa atin ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na kung saan nandoon tayo. Sabi mga nakapaliw sa atin mga tao, ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang paggabay sa kanila.
Kayo ng dahilan. Isa pang dahilan ay dahil ang tagapangalaga ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para mapangalagaan at para sundin ng mga tao, sa atin din pinagkatiwala. Upang hindi masira, hindi mabago, hindi mapaglaruan ng mga mangmang, mga walang alam, at kapag may mga tao nangangailangan sila ng kaalaman, saan sila magtatanong? Sa may alam. Sabi na sa Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Magtanong kayo sa may alam kapag ang bagay hindi nyo alam. Magtanong kayo. Huwag kayo mahiya. Magtanong kayo. Inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa Suratul Nahl 1, aya na ika-43 ng Suratul Nahl, sabi na "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Magtanong kayo sa mga may alam kapag ang bagay hindi nyo alam. Ibig sabihin, inutusan tayo magtanong. Kaya kailan tayo magtanong? Sa mga may alam. Ibig sabihin, ganun kahalaga dahil sa sila ay pinagkatiwalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bukod doon, mga kapatid, ang mga may alam sa Islam ay katulad nila ang mga doktor, mga manggagamot. Bakit? Kasi ang ginagamot nila ay sakit ng puso. Sabi ng mga scholar ng Islam, ang iba't ibang sakit ng puso ay mas marami pa kaysa tao. Ha? Kaya mas marami silang gagamutin eh. Kaya malaki ang kanilang tungkulin, malaki ang kanilang obligasyon. Kaya dahil doon, ay ganun kataas ang kanilang antas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit ang kamangmangan ay isang uri ng matinding sakit na ang solusyon dito ay pag-aral. Kaya nga sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma shifa'ul 'amis su'al." Sabi na ang gamot, ang solusyon sa pagkabulag ay pagtatanong. Bakit ang sinabi na pagkabulag? Ibig sabihin, yung mangmang kasi bulag, kaya kailangan niyang magtanong. Hadis ni Abu Daud. Kaya, mga kapatid, actually merong paliwanag si Mu'adh ibn Jabal na mahabang paliwanag. Gusto ko lang ipaliwanag sa atin. Siyempre kasi si Mu'adh ibn Jabal, mga kapatid, ang tawag sa kanya Rasulillah. Although na hindi siya ang unang-unang pinag-utusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi siya ang una na kumbaga maging kahalik ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para magpaliwanag ng Islam. Kaso nga lang siya lang ang naging popular gawa nung naging mahabang kanyang buhay. Diba? Kaya isang tanong lang, baka may natin kumbaga pasingit lang. Sino ang unang sugo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi si Mu'adh? Alam niyo? Hindi nyo narinig. Ha? Sino unang-unang sugo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kasi hindi si Mu'adh, pero siya ang tinawag na Rasulillah. Mus'ab ibn Umair. Jazakallah khair. Siya ang unang-unang sugo, hindi si Mu'adh. Kaso nga lang, hindi humabang buhay ni Mus'ab dahil namatay siya sa labanan kaagad. Kaya hindi siya, kumbaga sa buhay natin ngayon, hindi siya naging sikat, although napakasikat na sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa hindi humabang kanyang buhay. Si Mu'adh ay humabang kanyang buhay. Kaya, kumbaga, nakilala siya sa ganong katangian, nang tawag sa kanya, Rasulullah, ang sugo ng Allah. Allahu Akbar. Okay, yun yung kaliwanag ni Mu'adh. Patungo sa bagay nito. Sabi niya, radiyallahu anhu arda, ta'allamul ilm. Mag-aral kayo ng kaalaman. Fa inna ta'allumahu lillahi khashya. Dahil ang pag-aral ng kaalaman, yun ang tunay na pagkatakot. Wa talabuhu ibadah. Ang pag-aral na ito ay pagsamba rin. Wa mudarasatuhu tasbih. Ang pagtatanungan niyo sa isa't isa para sa pag-aral ng kaalaman ay para kayong nagtatasbih. Wal bahthu anhu jihad. Ang paghanap ng kaalaman na ito ay jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. At ang pagturo mo sa mga walang alam ay para ka nagbigay ng kawang gawa. Wa badluhu li ahlihi qurba. At ang pagbigay doon sa karapat-dapat na pagbigyan ay isang uri ng pagsamba na papalapit ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ma'alim al-halal wal haram. Dahil ito ang nagpapatunay kung alin ang halal, alin ang haram, alin ang kaalaman. Wal anisu fil wahsha. At ito ang kumbaga magpapalakas ng kalooban mo kapag ikaw ay nag-iisa. Wasahibu fil khilwa. At kasama mo sa yung sabihin kapag ikaw ay nag-iisa para sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu ala sarra'i wad darra. At ito ang iyong gabay
Sa pareho rin ng sitwasyon, sa magandang pagsubok, sabihin ng mga pagsubok na kumbaga nasisiyahan tayo, o yung mga pagsubok na nagbibigay ng pagdadalamhati sa atin. Ito tinatawag na as-sarra o darra. Wad-dinu 'inda al-akhlaq. At ito ang, ibig sabihin, ito ang pinaka-din, kung ang pag-uusapan ay pakikitungo sa iba, ibig sabihin, matututo kang makikitungo ng tamang pakikitungo sa iba kung ang kaalaman mo ay tamang kaalaman. Di ba? Mashallah. Talagang si Muad ay karapat-dapat ng kanyang bansag na Rasulullah. Wal qurbu 'inda al-ghuraba. At nagpapalapit ng mga tao hindi magkakilala. Sabihin, wala kayong ugnayan, wala kayo, pero nagkaroon kayo, naglalapit ka dahilan sa kaalaman. Di ba totoo yung mga kapatid? Yarfa Allah bihi aqwaman. At inaangat ng Allah sa pamagitan ng kaalaman ang maraming mga tao. Fajaluhum fil khalqi qalatan yuqtada bihim. At ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikas sa sangkatauhan na sila ay mamumuno. Actually, ganoon talaga ang sitwasyon mga kapatid. Wa aimatun fil khuluqi yuqtada atharuhum. At sila ay mga pinuno pagdating sa pag-uugali na kung saan sinusunod, ginagaya ang kanilang mga bakas, kumbaga kanilang mga gawain. Wa yantahi ila ra'ihim. At ang anumang pananaw ay matatapos kapag sila na ang nagsasalita. Wa turaqibul malaikatu fi hubbihim. At ang mga anghel ay iniinggan niya ang mga tao na para mahalin ang mga may alam. Bi'ajnihatiha tamsahuhum, sa pamagitan ng kanilang mga pakpak na mga anghel ay kumbaga hinahawakan nila o pinapahira nila o hinihipo nila yung mga ulo o katawan ng mga may alam dahil sa kanilang pagmamahal sa kanila. Hatta kullu ratbin wa yabisin lahum mustaghfir. Kahit anumang nilikha ng Allah, tuyuman o sariwa, tuyuman o sariwa, ay humingi ng kapatawaran para sa kanila. Hatta al-hitanu fil bahr, kahit ang mga isda sa karagatan, wa hawamun wa siba'ul bar, kahit yung mga mabangis o mga ordinaryong hayop sa ibig sabihin sa kagubatan ay nanalangin pa rin para sa kanila. Was sama'u wa nujumuha, ganun din ang mga buong kalangitan at ang mga bituin sa kalangitan. Wa li'anna al-ilma hayatul qulubi min al-'ami. Sabi ni Muad, ang kaalaman, ito ay buhay ng ating mga puso mula sa pagkabulag. Wa nurul absari min adh-dhulm, at liwanag ng mga mata mula sa kadiliman. Wa quwwatul abdani min adh-dha'f, at magbibigay ng lakas sa mga mahinang katawan. Yablughu bihi al-'abdu manazil al-ahrar, at ang alipin ay magiging malayang-malaya siya kapag nagkaroon siya ng kaalaman. Wa mujalasatul muluk, at yung kahit yung alipin ay mangyari na maging katabi niya sa pag-upo o sa umpukan ang mga pinuno o mga hari. Wa darajatul ula fi dunya wal akhirah, higit sa lahat ay makakamtan mo ang mga matataas na antas dito sa daigdig, lalo sa kabilang buhay. Wal fikru bihi ya'dilu bis-siyam, at yung pag-isip mo sa kaalaman na mayroong kain katumbas niya para kang nag-aayuno. Wa mudarasatuhu bil qiyam, at ang pag-aaral nito para kang nagdarasal sa gabi. Bihi yuta'u Allah azza wa jalla, sa pamamagitan ng kaalaman kaya nasusunod ng tao ang Allah. Wa yu'badu bihi Allah jalla wa ala, at sa pamamagitan ng kaalaman kaya sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi tusalul arham, wa bihi yu'raful halal wal haram. Sa pamamagitan ng kaalaman, sabi ni Muad, ay nagkakaroon ng magandang ugnayan ang magkakamag-anak at nalalaman kung alin ang halal, alin ang haram. Imamul amal, ito ang pinaka pinuno na dapat natin sundin sa anumang gawain na ginagawa natin. Wal amalu tabi'ullah, samantalang yung gawain ay sumusunod lamang sa tamang kaalaman. Yulhimus su'ada o yuhramuhul ashqiya. Pinakakalob ang kaalaman na ito sa mga taong pinakaluban ng, ibig sabihin, ng kaligayahan dito, lalo sa kabilang buhay, at hindi pinagkakalob sa mga taong bigo o mga taong sabihin hindi natututo ng kaalaman. Ibig sabihin, hindi pinagkalob sa mga taong bigo dito at lalo sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, actually, maraming
maraming hadith patungkol sa mga bagay na ito at maraming mga paliwanag ang mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ditong paliwanag nangyari kay Umar ibn Khattab. Nasa Sahih Muslim, sabi ng Muslim, anna Nafi' ibn al-Harith ata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu wa huwa fi bi'Asfan. Isang pangyari sa panahon ni Umar ibn Khattab, dumating si Nafi' ibn al-Harith kay Umar. Nung panahon na yun ay si Nafi' ibn al-Harith ang pinakapinuno ng mga sundalo na pinadala ni Umar sa Asfan. Asfan ay itong malapit sa Jeddah. Wa kana qad ista'malahu ala ahli Makkah. Sabihin siya ang pinuno ng mga taga Makkah pala, si Nafi'. At pumunta siya sa Madina. Siyempre si Umar ay nasa Madina. Faqala lahu, sabi ni Umar kay Nafi' ibn al-Harith, man istakhlafta ala ahli al-wadi? Sabi niya, sino ang ipinalit mo sa'yo na mamumuno sa Makkah? Faqala istakhlaftu alayhi ibn Ubja o Abja. Sabi niya, ang pinili ko na mamumuno sa kanila ay isang ordinaryong tao na ang pangalan si Ibn Abja. Faqala, man Ibn Abja? Hindi kilala ni Umar. Sabi niya, sino si Ibn Abja? Qala rajulun min mawalina. Sabi na isang tao na dating alipin. Sabi dating alipin, pagkatapos nagmuslim, hindi na siya alipin. Faqala Umar. Sabi ni Umar, istakhlafta alayhim mawla? Sabihin, napili mo pang mamumuno sa Makkah ay alipin? Anong sagot ni Nafi'? Qala innahu qari'un li kitabillah. Bakit ko siya napili? Dahil siya ay magaling magbasa ng Quran. Alimun bil fara'id. Siyang higit na nakakaalam kung ano ang utos ng Allah na nilalaman nito. Faqala Umar. Kaya pala. Qala ala inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, dahil sabi ni Umar, ang inyong propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, inna Allaha yarfa'u bihadal ilmi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Katunayan ng Allah, inaangat niya sa pamamagitan ng kaalaman na ito ang maraming mga tao at binababa naman niya ang maraming mga tao. Sila mga hindi sumusunod ay ibinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, isang simpleng paliwanag bago matapos ang ating oras, doon sa kahalagahan ng kaalaman. Ang mga tao kasi, ano man ang bagay na gusto natin, ano man ang gusto mo, isipin mo kung ano man ang gusto mo. Ang mga bagay na gusto natin mga kapatid, sabi ng mga eskolar ng Islam, ay nahati sa tatlo. Unang-una, gusto natin yung bagay na yon dahil magagamit natin sa ibang bagay. O gusto natin ng bagay na yon dahil sa kanya mismo. Sabihin, gusto natin ito dahil doon mismo. Halimbawa, gusto kong aklat na ito dahil gusto ko yung aklat. Okay. O gusto mo dahil sa dalawa. Magagamit mo sa iba at yung mismong kailangan mo na yon ay yun din ang kailangan mo. Okay, ano ang halimbawa? Halimbawa ng gusto natin para gamitin ang pera. Ha? Ginto, pera, ano man, bakit? Pwede mo ba kaya ng pera? Hindi. Pero para sabihin, ginawa ng Allah, yun ang sistema na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na para maging mapadali ang ating kalakal, ating pakipag-deal sa iba, ay ginawa niyang mahalaga sa kagustuhan ng Allah yun ang pera. Kaya hindi natin kailangan ng pera para yun ang gagamitin natin. Kakainin natin o hindi. Sa palamuti sa katawan hindi mo naman kailangan na maging ang damit mo buong ginto lahat. Okay. Ibig sabihin, kailangan natin ng pera para gamitin sa iba. Hindi yung mismong pera ang kailangan natin. Hindi yung mismong ginto. At ang bagay na gusto natin dahil yung mismong gusto natin, yung kaligayahan. Siyempre, kaligayahan mga kapatid. Kaligayahan dito at kaligayahan doon. Ano man ang ginagawa natin, nahangarin natin yung kaligayahan. Dito man o doon, ay yun ang gusto natin Yun talagang pinaka-purpose ng buhay natin. Ano man ang gusto natin sa buhay natin, ang pinaka-dulo niya ay ang kaligayahan. Kaya yun yung tinatawag na natlubuhu li dhatihi. Gusto natin dahil yun mismo kailangan natin. Okay. Ano yung bagay na gusto natin na napapakinabangan natin pareho? Katulad ng kalusugan. Ang kalusugan ay kailangan natin ng kalusugan para isipin malayo tayo sa anumang sakit, nasisiyahan tayo dahil malayo tayo sa anumang sakit. The same time, ang kalusugan nagagamit natin sa ano man ang gusto natin gawin ay magagawa natin dahil malusog tayo, wala tayong sakit.
Kaya nangangailangan tayo ng kalusugan sa dalawang dahilan. Yung mismong kalusugan kailangan natin, at yung mismong kalusugan na nagagamit natin sa ibang bagay. Diba? Kaya pareho natin kailangan yun. Ngayon, dahil nga sa ang tao, ang talagang hinahanap natin, ano man ang gusto mo sa buhay mo, ang hinahanap pa rin yung tinatawag na kaligayahan. Totoo yun. Kaya ang pinakamabuting bagay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para marating natin ang kaligayahan, wala nang iba kundi kaalaman. Siyempre, kasama ng kaalaman na yun, ang gawa. Yun ang pinakahigit. Para makamta natin ang anumang kaligayahan dito o sa kabilang buhay, ay kailangan natin ng kaalaman. Kaya, ibig sabihin, yung kaalaman na yun, ang magbibigay sa atin ng kaligayahan na yun ang pinakahangarin natin. Kaya, yun ang dahilan kung bakit wala nang hihigit sa kaalaman, dahil yun lang ang paraan para makamta natin ang kaligayahan sa kabilang buhay, para makaharap natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapapatunayan natin sa ating pakipagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kailangan natin yun. Kaya ang paraan ay isa lang, ito ay ang tinatawag na kaalaman. Kaalaman na tinatawag na al-ilmu syar'i. Kaalaman na patungkol sa kaalaman sa Islam. Kaya kapag tayo ay nag-aaral, siyempre kailangan natin mag-aaral. Paano tayo mag-aaral? Kailangan ang kaalaman na kukunin natin ay dun sa mga tao na hindi kung sino-sino lang. Kailangan yung tao na matatag ang kanyang kaalaman at hindi nag-imbento ng kanyang sarili mga kaalaman. Sabihin, hindi tayo pwede mag-imbento. Katulad sabi natin palagi, hindi tayo pwede mag-imbento sa anumang kaalaman kundi kailangan. Kung patungkol sa Islam, ay kailangan galing sa Quran, galing sa Hadith. At hindi natin pwedeng ibigay ang kapaliwanagan sa Quran na wala tayong alam, wala tayong background. Kaya sabi nga, ni isa sa mga napaliwanag si Al-Khatib al-Baghdadi, ay isa siya sa mga scholar ng hadith at scholar yung tafsir the same time, pero mas kilala si Al-Khatib al-Baghdadi na kilala sa bilang scholar ng hadith. Sabi niya, ayon sa narinig na kay Sulaiman ibn Musa, sabi niya, la taqra'ul Qur'ana 'alal musaffafin. Huwag niyong pag-aralan ng pagbabasa ng Quran doon sa mga nagbabasa lang nang wala silang tagaturo. Wala ta'khudul ilma minas sahafiyin. At huwag niyong kunin ang kaalaman doon sa mga kumukuha ng balita. Ibig sabihin, may mga tao kasi na, ibig sabihin ng sahafiyin, nagbabasa lang. Ang punto ng mga kapatid, kaya ito ang gusto kong diinan Ang ibig sabihin ni Khatib Baghdadi, doon sa pagkakaintindi niya sa sinabi ni Sulaiman ibn Musa, isa sa mga scholar ng Islam, ibig sabihin, huwag kayong magbase lamang sa kaalaman na ang tao na ang kanyang pamaraan ay nagbabasa lang. Katulad po usapan natin last week. Hindi. Kailangan sa pagbabasa ay mauuna yung kaalaman na galing sa bibig. Magaling sa bibig ng mga binigyan ng kaalaman. Kaya ano ang sabi ni isang paliwanag ni Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak ni Imam Ahmad, sabi niya, sa'altu abi ani rajul, tinanong ko ang aking ama patungkol sa isang tao. Indahul kutubul musannafa. Marami siyang aklat na sabihin, na print. Fiha qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafu as-sahabati wat tabi'in. Nandun ang salita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at andun din ang kumbaga, iba't ibang opinion ng mga sahabat sa mga tabi'in. Walaysa lirajuli basarun bil hadith ad-da'if al-matruk. Subalit ang tao na ito, hindi wala siyang background kung alin ang weak hadith o yung hadith na talagang hindi totoo. Wa bil isnad al-qawi min ad-da'if, ay hindi rin alam kung saan ang tamang isnad, yung chain of narrators ng hadith, at saka saan yung mahina o weak. Fa yuzlu ay amal bima sha, pwede ba siyang gumawa ng kung anong gusto niya? ويتخير ما أحب منها at pipiliin ko ng gusto niya. Sabihin, nabasa na ngayon yung aklat. Nandun ang hadis. Nandun ang iba't ibang opinion ng mga sahaba. At wala siyang background patungkol sa hadis. Pwede ba siyang kung anong gusto niya, yun lang kukunin niya, yung ayaw niya, iwanan na niya? Anong sabi ni Ahmad? Yufti bihi wa ya'mal bihi, o magbigay ng fatwa sa iba. Sabi, nabasa ko sa aklat, kaya ibigay kong fatwa. Yufti bihi wa ya'mal bihi, at ipapamuhay niya. Anong sagot ni Mama? Sabi na, la ya'malu hatta yas'ala ma yu'khadu bihi minha. Sabi na, hindi siya
basta-bastang gagawa o magbigyan ng iftah hanggat hindi niya matanong yung pinagmula ng aklat si misyoning author. Katulad nga nung ginawa ni yung kwento si Abu Darda na mayroong isang tao na pumunta sa Madina, pumunta sa Dimash, galing pa ng Madina dahil sa isang hadith. Kasi gusto na makasigurado kung hadith talaga ay galing kay Abu Darda, ibang pinanggalingan. Kaya pumunta sa dahil lang doon. Kaya tingnan niyo yung jihad para sa pag-aaral ng kaalaman. Kaya sabi ni Imam Ahmad, hanggat hindi niya maalaman kung sino talaga yung author, fayakunu ya'malu ala amrin sahih, at hanggat siya makagawa ng tamang gawain, yas'alu an dhalika ahlul ilm. Tatanungin ang higit na nakakaalam. Tatanungin ang higit na nakakaalam. At sabi niya, innal Islam dinun yudanu bihi Allahu azza wa jalla. Sabi niya, ang Islam ito ay kumbaga, pamaraan ang pamumuhay na kung saan, pananagutan natin sa Allah kapag nagkamali tayo. وَهَذَا الدِّينُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِعِلْمٍ مُسْتَقَمْ مِنْ مِشْكَاتِ النُّبُوَّةِ. At itong kaalaman na ito, itong Islam na ito na nandun sa kanyang tamang kaalaman, hindi maaaring mangyari kung ang kaalaman hindi nanggaling sa pinaka-kaalaman na galing sa Propeta Sallam. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمِ. Na kung kaya dapat sa sino mang tao, sino mang mananampalataya, na pagsikapan niya na malaman kung kanino niya kukunin yung kaalaman. Hindi basta-basta kang kukuha ng, katulad nga nung ngayon, nagbubuklat tayo o nagbubukas tayo ng internet. Maraming kaalaman doon. Kung wala kang background, maraming kaalaman, makuha mo sa siya, makuha mo sa ibang maraming Yahudi na nagpapanggap ng Islam, na yung pala unti-unti ka na kinukuha para makuha mo yung kanyang maling kaalaman. Kaya kailangan meron kang background na kaalaman para hindi ka magkamali sa iyong ginagawa. Kaya ang pinaka malaking problema ng mga Muslim sa ngayon, mga kapatid, ay dahil sa hindi pagkakasundo sa iba't ibang opinion ng mga nagpapaliwanag. Kaya dahil sa iba't ibang opinion ng mga nagpapaliwanag o nagtuturo, ang mga tao, kumbaga yung mga nagtuturo na yun, kumbaga ginawa nila makakawatak-watak mga tao na hindi na sila magkakasundo. At bawat isa ay meron siyang sariling opinion na itinuturo sa iba na dahil nga sa kakulangan ng kaalaman. Kaya kailangan ay ang kaalaman na meron tayo ay yung sigurado tayo na ito ay galing sa tamang kaalaman. Dahil ang maling kaalaman ay mas marami siyang sinisira, miniwasak kaysa kanya idinudulot na kabutihan. Katulad ng hadis ni Bukhari na isinalay si Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anong sabi ni Abdullah? Sabi na, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig kong sugon ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsasabi, inna Allah la yaqbidul ilman tizaan. Katunayan ng Allah, hindi na kinukuha yung kaalaman na nawala kaagad ng kaalaman. Yantazi'u min al-ibad, na kinukuha na sa mga alipin na merong alam. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ang pagkawalan ng kaalaman sa pamagitan ng pagkamatay ng mga iskola ng Islam. Hatta idha lam yabqa aliman, hanggat kapag wala nang may alam, ittakhadha an-nasu ru'asa juhal. Ang mga tao, ang pipiliin nilang mamumuno, yung mga mangmang. Fasuilu, tatanungin ni mga mangmang na yun ng mga tao, fa'aftaw bighairi ilm. Magbibigay sila ng fatwa na wala silang alam. Fadallu wa adallu. Naligaw sila at nailigaw nila ang iba. Ang punto mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, ang problema natin ay, kumbaga tayo ay hindi nanggaling sa isang lugar lang, kaya mapipilitan ka talaga mag-aral dahil ikaw ang magiging, kumbaga, babalikan ng mga tao para magtanong. Kahit simpleng tanong lang sa Islam, na tanong nang walang pananampalataya kailangan, ang sagot mo tama. Hindi ka pwede magbigay ng sariling opinion. Kasi kapag nagkamali ka, sinira mo ang Islam. Kaya, katulad siya sabi mo, mga kapatid, magiging obligasyon natin ng 100% na mag-aral kasi tayo, hindi tayo nanggaling sa isang bansa na Muslim, ang bansa natin hindi yung bansa ng mga Muslim, na kung saan maaaring ikaw lang nag-isa sa iyong barangay. Kaya ikaw ang magpasalamat ka dahil ikaw ang pinili ng Allah na magiging gabay ng buong barangay o maging gabay ng buong bayan. Magpasalamat ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay ibig sabihin manunod ka lang na katulad nangyari sa karamihan. Kaya nangyari sa kanila, yung mga kapatid natin na ayaw mag-aral. Pag uwi sa Pilipinas, kahit hindi na bumalik sa Christian, pero balik sa dating gawi, sa dating ugali. Kasi wala siyang kaalaman eh.
Sa halip na pangahawakan niya ang kanyang obligasyon na siya pinili ng Allah, ay siya ay, kumbaga matutunaw na parang yelo sa napakalamig na mainit na pagkakamali. Okay. Ngayon mga kapatid, kumbaga conclusion ng aking paliwanag, unang-una, sa pamamagitan ng kaalaman mga kapatid, napapatunayan natin kung sino tayo. Tayo tunay na alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa pamamagitan din ng kaalaman ito mga kapatid, naging mataas ang antas natin sa paningin ng Allah at sa kabilang buhay. Sinabi nga sa Banal na Quran, وَقَالَ دِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Sabi ng mga may alam nung kapanahon ni Musa a.s. itong ayan na ito sa patungkol kay Musa a.s. sa kay Karun, na yung mga tao ay nasiyahan sila sa nakita nila at nainggit sila kay Karun. وَقَالَ دِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Sabi ng mga may alam, so may alam sa Islam, وَيْلَكُمْ, sabi na kapighati sa inyo, kawawa naman kayo. Bakit? Dahil ang gusto nila ay makamundo. Thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Ang gantimpala ng Allah ay nakakahigit sa nakikita nila na kayamanan ni Karun para sa mga mananampalataya at gumawa ng kabutihan. Ibig sabihin, yun ay napatunayan sa ayan na ito, yun, na mas higit sa anuman nakikita natin na kabutihan, kayamanan, ang gantimpala ng Allah sa kabilang buhay. Sa pamagitan din ng kaalaman, mga kapatid, doon tayo makakita ng mga mu'ajizat, mga himala, mga pangyayari na maaaring hindi natin aasahan. Kasi katulad ng sinabi natin kanina, kung gano'n na maging sitwasyon, ikaw ay, kumbaga, alaga ng buong mundo, sabihin, at pati sa mga kalangitan, ay makakaroon ka ng talaga ng kapangyarihan minsan hindi mo aasahan. Actually, isang patunay, madalas ko ito na ikukwento sa mga kapatid, yung kwento sa panahon ni Sulaiman a.s. Ayon sa kwento, sabi ng tao na may alam, وَقَالَ دِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. Di ba nung nalaman ni Sulaiman na mayroong reyna na namumuno sa bandang Yemen na si Balqis, na mayroon siyang trono. Sabi ni Sulaiman, sino sa inyo ang kaya nang dalihin dito ang kanyang trono? Sino nakapagbigay ng pinakamabilis nakapangyarihan? Waqala di indahu ilmun minal kitab. Sabi nung isa na may alam sa aklat, may alam sa revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana atika bihi qabla an taquma qabla an yartadda ilayka tarfuk. Kaya mong dalhin sa iyo ang trono ni Balqis ng isang iglap. Kumbaga pagpikit mo, pagdilat mo, nandiyan na. Kaya, hindi yun imposible mga kapatid, kapag ikaw ay mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay bibigyan ng Allah sa iyo. Isang katulad na paliwanag natin mga kapatid, nakukuha rin natin sa kaalaman na ito ang tunay na takwa pagkatapos sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi maaari ang sino mang mananampalataya na magkaroon ng takwa hanggat wala pa siyang alam. Kaya katulad nga nung sinabi ng Allah sa Banal na Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tunay na matakutin sa Allah ang mga alipin ng Allah na may alam. At yung hadis na sinabi natin, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang nais ng Allah na maging mabuti ay pagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman patungkol sa Islam. Panglimang punto na dapat namin tinay natin mga kapatid, sa pamagitan ng kaalaman, doon tayo pinapatawad ng Allah. Actually, marami pang hadis patungkol sa kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga may alam. Kumbaga yung pagpapatawad ng Allah sa may alam, dahil sa kanilang pinagsisikapan na may pamahagi ang kanilang kaalaman at may apply sa kanilang buhay, pinapatawad sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang pag-aaral ng kaalaman, para maintindihan natin, ay dalawang uri. Meron tinatawag na fardu ain at saka fardu kifaya. Sabihin, fardu ain sa atin, sabihin, obligado sa atin lahat-lahat, walang exempted. Ang kaalaman na ginagawa natin, sa mga bagay na ginagawa natin, bilang mananampalataya, araw-araw. At ang fardu kifaya, sa mga malawak na kaalaman, para sa mga namumuno at nagtuturo. Ang tanong, hindi ba sama tayo na bilang? Sa fardu ain o sa fardu kifaya? Ayon sa paliwanag natin kanina mga kapatid, saan tayo nagbibilang? Ha? Kifaya o fardu ain? Ha? Fardu ain. Bakit?
Dahil sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon ng buong mundo ngayon, lahat ng tao na nagkaroon ng interes na mag-aral, kailangan nila ipagpatuloy dahil pinili siya ng Allah, lalo ang sitwasyon natin bilang Pilipino, na halos, ganun ang sitwasyon sinabi natin. Nag-isa ka lang, ay kailangan talaga mag-aral dahil ikaw ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon tayo mabibilang sa fardu ain. Isa rin sa dapat na maintindihan natin mga kapatid, kailangan makita sa atin ang sipag, tiyaga, at pagiging matatag sa pag-aaral ng kaalaman. Bakit? Tayo ang halimbawa eh. Tayo ang halimbawa ng iba. Kapag ikaw ay nag-aaral at shuya-shuya ka lang, 50-50, ay ganun din yung tuturuan mo, shuya-shuya rin, 50-50 rin. Totoo! At maniwala kayo sa hindi mga kapatid, dahil sa problemang ito, ang dami mga nag-Muslim. Pag tinanong mo, walang alam. Bakit? Kasi yun din ang nakikita niya sa mga nagtuturo, hindi rin masyadong interesado sa kaalaman. Totoo mga kapatid, maniwala kayo. At bakit nung ibinigay ng Allah kay Yahya, hindi si Yahya, Yahya alayhis salam, ang kitab, sabi niya, Ya Yahya, khudil kitab biquwwa. Sabi niya, Yahya, kunin mo aklat ng matatag, malakas. Sabi, huwag kang siguraduhin mo, tiyakin mo. Biquwwa. Allah Akbar. Nandun sa'yo, ikaw na ang napili. Magpasalamat ka dahil yun ay karangalan eh. Kaya pagbutihin mo na, huwag mo nang gawing 50-50. Siguraduhin mo na. Kasi kapag ginawa mong 50-50, mananagot ka at marami kang may liligaw. Sabi nga nung merong isa tayong kapatid, sa dahil din sa kakulangan ng kaalaman, sa side ng mga kapatid natin, mga kabaihan, sabi na galing kami sa Markas Dawa, tapos sinatid ko yung mga sister na nag-Muslim, siguro hindi pa sila nakapag-aral. Pagdating sa ospital, tanggal abay, tanggal tarha. Astaghfirullahaladzim. Diba? Ano yun? Islam sa harap ng mga tao? O sa harap ng mga may balbas na katulad namin, pagkatapos nun, pag nakatalikod, wala na? Hindi. Kaya, Ya Yahya, khudil kitab biquwwa. Maging matatag ka. Ikaw ang halimbawa eh. Kaya, unang-una, magpasalamat ka dahil napili ka. Katulad sinabi natin last, ang pagpapasalamat, na tunay na kahulugan ng pagpapasalamat, ang pagpapatupad ng anuman ang ibinigay sa'yo. Sabihin, ipamuhay mo, ibinigay sa'yo. Sabihin yung kaalaman, ipamuhay mo. Kaya, ganoon siya kahalaga mga kapatid, dahil tayo ay halimbawa. Kapag nakita natin na tayo ay, inisip natin kasi may alam na ako, pag may nagtuturo, natutulog-tulugan ako. Pag nakita ng estudyante ko na ganoon ako, nagtutulog-tulugan, pag may nagpapaliwanag, katulad nga na sabi ng kapatid natin, last Friday, na dumating sa atin, last Friday lang. Sabi na, bakit yung mga nagtuturo sa inyo, sa amin ba, sa amin? Nakita ko, habang nagpapaliwanag ka sa harap, sila lang nagkukwentuhan. Sa tingin mo, kaya pag nakita ng estudyante natin na gano'n, kayo ba nagtuturo ng mga bagong Muslim, pag nagpapaliwanag sa harap, kayo nagkukwentuhan. Hindi ba gano'n rin naman? Ano ang mapapala? Kaya, malaki pananagutan mga kapatid. Malaki. Kaya kailangan, kapag may nagtuturo, kapag may nagpapaliwanag, kailangan magkaroon tayo ng, kumbaga, wakar, ibig sabihin yung katahimikan, makinig tayo. Para makuha natin yung kaalaman at bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, dapat na malaman natin, katulad sinabi ko kanina, tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kailangan pagyamanin natin ang karangalan na yon sa pamamagitan ng pagbuhos ng lahat ng ating kakayanan para mabuo ang karangalan na yon. Okay. Isa pang punto na kuha natin mga kapatid, katulad sinabi ko rin kanina, ibig sabihin yung mga may alam, at dahil sa sila may alam, nagkaroon sila ng takot, at dahil sa sila may takot, pagkakuluban sila ng subhanahu wa ta'ala ng mataas na antas sa kabilang buhay. Okay, ang pinakahuli mga kapatid, katulad sinabi ko rin kanina, ulitin ko lang, ang pag-aaral, hindi sapat yung pagbabasa, sigurado yung mga kapatid, hindi ako nagsabi nun. Napakaraming scholar Islam, kasama si Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, at mismo si Ahmad ibn Hanbal, at saka marami pang mga scholar Islam. Hindi sapat. Ngayon, marami nang nababasa, magbabasa ka lang. Kailangan talaga na makikinig ka sa mga nagtuturo. Kasi, ang katulad na nung sinabi ko na matagal kong inuulit, ang kaalaman sa Islam ay kaayon sa sinabi ng mga scholar Islam, ilmun bit talaqi. Kaalaman na kung saan kinukuha sa bibig. Hindi kinukuha sa aklat. Kahit ang Quran ay nakasulat na, pero yung mga sahaba, pinag-aralan pa nila mula sa bibig ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kasi yun doon makukuha ang tamang kaalaman kapag nanggaling mismo sa source. Siyempre, di ba sabi natin sanad? Isnadun sahih. Tamang isnad. Ibig sabihin nun, paano nangyari tamang isnad? Kasi hindi siya naputol. Anong sinabi mo sa akin? Yun din na pinaliwanag ko sa iba. Yun din na pinaliwanag hanggat nakarating hanggat nakasunod sa aklat. Kaya kailangan natin ganun. Kung gusto natin ng tamang kaalaman, kailangan magkaroon tayo ng tamang isnad sa pamagitan ng kaalaman na mula sa bibig ng binigyan ng kaalaman. Kaya mga kapatid, humaba na tayo at may isang oras na tayo. Sana nakapagbigay tayo ng kasiyahan at kaalaman at sana ay dadami pa ang mag-aaral kasi ang obligasyon natin mga kapatid, sabi nga ng mga nagpapaliwanag na tayo ay katumbas ng mga manggagamot. Ang sakit ng puso ay mas marami pa kaysa tao, kaya napakalaki ng ating obligasyon. Na katulad ng sinabi kanina, o sinabi ko kanina na paliwanag ni Ibnul Qayyim, itong trabaho natin mga kapatid, ang pinakamalaking sa lahat ng uri ng jihad. Ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng jihad, katulad sinabi ko rin, na kaya hindi na nanalo mga Muslim sa kanilang kalaban dahil hindi nila nagawa yung malaking jihad. Kaya kailangan ito maintindihan natin mga kapatid, inshallah magtatagumpay tayo. Kung sakali, nagawa natin ang kaya natin, at yung susunod, ipagpatuloy lang ginawa natin. Magkaroon ng karugtong. Ang mahalaga, nagawa natin itong tungkulin natin at mawala tayo dun sa pananagutan sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.